Uy! Ganun pala dapat yun. Ayun, no? Ang sarap nung amoy, mga ano. Oh. Ito na nga, Chef PJ, yung ating papakita para sa araw na to. Siguro nakita na nila sa intro, no, kung ano yun. Ayan nga po yung Beef Wellington. Kung pangalan pa lang ay talaga nga namang hindi ko pa natitikman to. First time ko matitikman. Kaya, syempre, unang-una, Chef, ano ba yung parang kailangan na kailangan dito? Unahin natin yung gagawa tayo ng ating pop pastry. Pop pastry. Ito yung parang tinapay na binalot, ano? Yes, dito natin babalot mamaya yung beef, tapos i-bake natin siya. Ako, Oo. umpisa mo na yan, Chef. Okay. Do the honor, please. So, start natin. Mix natin tong all-purpose flour natin at saka yung cake flour. Ayan. So, meron tayo dito sifted na all-purpose flour na 3 cups, tapos meron tayong 1 cup of cake flour. So, na-sift na natin yan. Mix lang natin na mabuti. Make sure lang natin na na-mix na bago natin i-start na ihalo yung ibang components natin. Meron tayo dito ng lemon juice. Lagyan natin ng salt. Siguro around half teaspoon lang. So, ito ang pantutunaw natin dito. Tapos mix na natin siya sa 1 cup of water natin. Makikita nyo may ice yan. Kasi kailangan natin na malamig talaga yung component natin para mabuo yung ating puff pastry. So, meron tayo dito. Mix na natin yung flour natin. Tapos meron tayong small amount of butters. 1/4 cup. So, mix na natin to dito. So, start natin siya sa rub-in cut-in method. Make sure lang na alis sa kamay natin, naghugas tayo. Kasi to, so, yan, kung makikita nyo, pine-press down ko para mag-coat na mabuti yung flour natin sa butter. So, yan, na-rub-in na natin, na-cut-in na natin yung butter natin. So, makikita nyo, hindi siya tunaw. Pero well incorporated siya sa flour. Ayan, no? So, medyo parang cornmeal yung dating nung flour natin. So, ngayon, lipat natin sa mas malaking bowl kasi hindi tayo kasha. So, yung butter natin galing sa freezer. Para make sure lang natin na malamig talaga. Dito pagdating dito, ang gagamit ko na is yung fork na lang yung panghahalo ko. Kasi iniiwasan natin na matunaw yung butter sa init ng kamay ko. Ayan, tapos yung water natin, add tayo ng half. Yun yung first add natin. Ito na yung start ng pag-develop natin ng dough natin. Add tayo ng another half nung naiwan. Ayan, makikita nyo, nagde-develop na yung flour. So, plus lang tayo ng flour, tapos transfer na natin yung nagawa natin dito. Press lang natin siya hanggang sa mag-form siya. So, kailangan natin ng bench scraper para maging diretso yung ginagawa natin. So, roll lang natin siya. Press down lang natin. Sige, so gawin na natin yung first natin na double fold. So, pag pino-fold natin siya, iwan tayo na space sa pinakagitna. Kaya natin iniwanan na space dito sa gitna. Para pag tinubi pa natin na isa, hindi masyado mahirap. So, yung saan yung turn natin, kung saan natin siya tinubi, lagay nyo lagay sa left side. So, lagyan natin ng bench flour. Ito yung flour na nalagay natin, i-dust off nyo rin. Yung nagme-melt ng mga butter, lagyan nyo lang ng konting flour. So, gagawin natin to na fold this. 4 times natin gagawin to. As after that, mag-rest tayo. At least 2 hours. So, ito. Nabot natin siya ng 12 folds. Ito ngayon, balutan natin ng cling wrap.
Then rest na natin namin. So ngayon, rest natin siya ng 2 hours sa chiller. After 2 hours, pwede natin siya magamit. Habang nire-rest natin ng 2 hours yung pa-pastry natin, meron tayo itong tenderloin. Start na natin siya fabricate. Meron tayong tissue dito sa tabi. Hot dry lang natin. Para mas madali natin may fabricate. So meron tayo dito siguro almost mga 1.8 kilo. So meron tayo dito yung head ng tenderloin. So wala natin tanggalin dito. Cut na natin to. Tapos, daanan lang natin yung paikot niya. Sundan-sundan nyo lang yung parang pinakalitid niya na para makuha natin yung head ng tenderloin. Ayan. Tanggalan natin yung head niya. Set aside natin. So dito, sa pinaka main tenderloin natin, tatanggalin natin itong silver lining na to. So ito na yung fabricated natin. Makita nyo meron tayong mga naiwan na puti dyan. Iniwan ko na yan kasi fat na siya eh. Hindi na siya liquid. So gusto ko lang kunin yung pinakagitna niya. So tanggalin natin yung tail. So ito lang yung mamarinate natin. Ito lang yung gagamitin natin for the Wellington. Tapos ito yung ating marinade na ginawa. So meron tong olive oil, mustard, rosemary, thyme, konting aromat. So mix lang natin yan. Ang mag-emulsify ng konti. Kung naaalala nyo sa may pork carabota natin, ito rin yung ginamit natin. So basically, ito yung pinaka-basic ko na standard marinade ko. So ayan, makikita nyo, from the texture niya kanina, naging ganyan na siya. So, tsagain lang na i-mix, mabubuo siya na ganyan. So ayan, pahida natin to. Lagyan natin ng generous amount. So, all sides natin to i-apply. So ito, after natin yung marinade dito, rest lang natin ng mga 30 minutes para lang kumapit yung lasa. So, lagyan natin ng salt. Pepper yan, huwag rin masyado matakot kasi nagko-complement din to sa lasa ng beef. Ayan, season na natin both sides. Nalagyan natin ng marination. Rest natin. At least 30 minutes natin i-rest bago natin i-fire. So ito, na-marinate na natin. Umabot siya ng 1 hour natin na i-marinate. So start na natin i-sear. Make sure pagka mag-sear tayo, mainit talaga. Make sure na all sides na-sear natin. Bakit natin siya sinisear is para hindi lumabas yung juice niya while niro-roast na natin siya. Ayan, okay na to. After 2 hours, ito na yung dough natin. Start na natin i-roll out. Roll lang natin ito manipis. Ito, ni-spread na natin yung ginawa natin pastry dough. Cut natin into 3 para hindi tayo mahirapan kasi laki. So ngayon nakuha na natin yung gusto nating thickness. So kakat na natin siya into strips. Cut na natin kasi instead na ibabalot natin yung buong puff pastry, i-braid natin yung puff pastry din, tsaka natin nirarap. So ito, bago natin lagay dito, coat muna natin siya ng ginawa natin ng mga nuts, mushroom, tsaka fresh herbs. I-coat na natin to dito. So yung nuts natin dito, ni-roast natin. Tapos, Food Pro natin. Yung mga herbs natin, hindi ko na sinama sa Food Pro. Kinat lang natin ng mince para hindi masyadong pino naman yung pagkakakat. So, lipatan natin to, tapos lagyan naman natin kabilang side. Tapos, tuloy natin yung paglagay ng nuts natin na mixture. Then, nirarap na natin siya. Cover na natin siya. So, yan, okay na. Maluto natin siya ng nuts. So, i-close na natin siya. Then, pagka-close natin, lalagyan natin na siya ng egg wash. Then, roast na tayo. Tapayin natin ng egg wash para additional texture at saka color. So ito okay na. Pwede na ito ipasok sa oven. Roast na natin. Temperature of 180 degrees Celsius sa 20 minutes. Sa after nun, titikman na natin to. Natapos na nga ang ating pagkain para sa araw na to. Special na special, Chef. Super special dahil ito nga po ay pinanata na naman ni Chef PJ. Siyempre, no? Ang tawag dito, Chef, ano? Beef Wellington. Yan.
Kita nyo naman ha. Pwede pala sa Pilipinas gawin to. Alam niyo po mga night mga kakay, no? Sa tagal na natin nagfo-food vlog at nagko-cooking, nag-cooking tutorial, procedural techniques, no? This is the first time na lumabas po sa Kuya Dex YouTube channel itong pagkain na ito, no? Beef Wellington, na ba? Sa tulong ni Chef PJ, syempre, isa sa mga technicalities niyan talagang ang sabi niya nga, Chef, ano nga ba ang espesyal o saan ba galing itong pagkain ito? Beef Wellington, ano to, Kuya Dex, English origin talaga to. Yun. Na ang nagpasikat nito talaga sa atin is si Chef Gordon Ramsay. Ay, oo, no. Madalas nga napapanood to sa kanya. Sa mga, napapanood siguro nila yung mga series na ginagawa ni Chef Gordon. Ito madalas niya pinapakita, no? And nakakatuwa lang, Chef PJ, syempre, isang sa mga kilala natin na talaga marunong magluto nito. Kaya sabi ko, Chef, tirahin mo naman to. Somatic man, ano ba lasa nito? Ano ba itsura? Ayun pala yun. May iba-ibang klase rin to, Chef, na ginagawa, no? Itong ginawa mo rito is something like parang binurda mo yung ano, no? Parang binraid natin. Kasi yung diretsong niya. Binilog lang gano'n, di ba? Tas Parang i-score tinapay. na lang. Oo. Ang tawag dito sa tinapay na to, Ito yung puff pastry natin. puff pastry. Ayun pala yun. Okay, Chef. Huwag na natin patagalin. So, kung makakita yung loob nito, ito yung magandang part dito. Medyo do the honor, please. Alisin ko lang yung sauce na ginawa ni Chef PJ. Sige, slice lang natin. Yan, oh. Uy, ganun pala dapat yun. Mga noy at mga kakay, crunching narinig kong tunog nung iniwan ni Chef PJ itong... Tingnan natin. Uy, may ano pa, naiiwan pa nga sa ilalim. Yun, no? Oh. Ayun, oh. Ayan, o. Hindi natin masyado winelan. Yun. Depende rin sa gusto nila, no? Pwede mag-well done, pwede mag-MR or medium rare. This is medium rare, Chef? Medium lang tayo, medium. Medium. Okay. O, sige. Ayos, ha? Sige, banatan na natin, Chef. At pwede natin iwain, ha? natin yan. At yan na nga, nakaiwa, Chef. Siyempre, pwede na natin ngayon kumuha, no? Bibigyan na kita. Sige. Thank you. Saluhin ko na kaagad dyan at... lala. Pwede tayo na isa. Uy. Grabe yung amoy. Ang sarap ng amoy, mga night, mga kakakay. Ninanamnam ko po yung amoy ngayon. Ang sarap ng amoy. Iyon ang una kaagad na distinguishing. Parang karakteristik nitong pagkain na to. Wala muna nung karne. Tikman ko lang itong crust, yung puff pastry na ginawa ni Chef PJ. Okay, next, lumabas ba yung nahanap natin sa puff pastry? Wala nung tinapay na yun. Para pong... sama para siyang bread, pero malasa kasi. Alam mo, Chef, anong nagpalasa na ramdam ko ngayon dito sa tinapay, sa puff pastry niya? It's the butter. Oo. Ayun ang lasa. Ito yung ating karne. Lambot. Tama yung... para sa akin ay, tama po. Tikman ko na ito with the sauce. Malasahan natin. Ano naman ang kalabasan? Kami sauce na. Okay, next. Ano yung sauce na yan, Chef? Meron siya something different. Ito yung mga ginrill natin na vegetable kanina at saka mga bones. Sinimmer natin, while ginagawa natin lahat to, sinisimmer ko lang siya doon. Sinagyan ko lang siya ng bechamel, tapos tinapos ko lang ng truffle oil. Ang mga sinasabi po ni Chef PJ, hindi ko alam kung ano yung mga yung bechamel, saka truffle oil, no? Ang alam na natin, magtikan, tulog sa bahay. Dito natin. Mga hotdog, no? Pero, definitely, this is double check. Napakasarap. Isang special na pagkain magagawa niyo po sa coming Christmas season, no? Kahit hindi man po Christmas, kahit hindi New Year. Kung meron kayong mga special na okasyon, na birthday, no? Something worth it ihanda. Dahil napakaganda po ng itsura, napakasarap ng lasa. Mararamdaman mo talagang kakaiba. Now I know. I'll be honest with you, mga night mga kakay, no? This is the first time na natikman ko tong beef Wellington natin. Beef Wellington. Ayan, ha. Napapa-beef tuloy ako. VIP, Chef, eh. Beef, yung pala daw yun.
Yun. Medyo maproseso lang talaga gawin yung pop pastry. Mhm. Pero may nabibili naman yung ano, Mhm. yung mga gawa na. Ito. Pambalot. Ayun lang mahirap eh. Kasi itong karne, binake mo lang to chef, di ba? Yung karne. Sinil ko lang, tapos sinama ko na sa roasting. Yun. At saka itong nilagay mo sa gilid na to, chef. Parang, Nuts and mushroom lang naman yan. yun. Kala ko kanina po. Natanong ko sa PJ, bumili ng pagkain ng manok. Ang joke lang po, ayan. Masarap. Pero yung iba, ginagawa rin ko, Lex, parang nilalap nila ng mga ham, yung pinaka-meat. Ito, binabalot pa ng gano'n. Para makip nila yung ano, yung moist nung karne sa loob. So, yung pop pastry natin, hindi masyado magiging sagi. Ah, yun. Bagay, totoo nga, no? Ito sa lambot nito, tenderloin. Nakamang sabi, napakasarap talaga. Lagyan na ng Chef PJ na ng marble potatoes, no? Para sa konting carbo, parang dating Yan yung parang no? pinaka-starch natin. Starch Konting yan. veggies tayo. Tingnan lang natin kung ano meron tayo sa chiller eh. Yeah. Ayun. Maubod ko na. Ano po kasi? Anyway, yan. At syempre, batiin ko lang bago tayo matapos, Chef, no, si Sir Rapi Manabat. Ayan na, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagsuporta. Ayan na. Saka syempre, mga kaibigan natin dyan, sa mga pinupuntahan nating mga restaurant, Chef, no, ng mga nakaraang araw. Ayan na, gusto ko na lang pasalamatan yung mga... Alam niyo po, sa bawat pinupuntahan natin na pinopromote nating mga kainan na syempre is-support yun ng mga may-ari, no, ng mga crew. Pinapasalamatan ko silang lahat dahil yung pagtanggap sa atin, Chef, no, sa bawat pinupuntahan natin. Ayan na. At pasok ko lang, Chef, yung ating social media page, syempre, no? Ayan na, pakibanggit mo nga, Chef, kung ano-ano yan. Social media page na si Akay ni Sol. Meron tayo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at sa YouTube. Naku, Yun. Follow, like, and share lang po mga kakay. sama mo na dyan, Chef, ang yung page. Sama niyo na rin pala ang Chef PJ na Facebook page. Ayan, marami siyang nilalabas Thank you. dyan ng mga reels, mga night, mga kakay, no? Pasportahan po. Chef PJ, ang ating kaibigan, kapatid dito sa Akay ni Sol, isa rin pong volunteer na sumusuporta at syempre galing sa pusong pagtulong ng Akay ni Sol. Kaya po nandito tayo, no? Again, mabuhay kayong lahat. Ako po ang inyong likod, Squad Dex, kasama pa rin. Chef PJ. Hanggang sa susunod na kukunyong episode, ano pa kaya gagawin itong special pagmamahal para sa inyong lahat? Bye-bye!